Praise the Lord. Lahat po tayo, tanggapin man natin to hindi, lahat po tayo somehow ay tumanggap ng kabutihan. Hindi lamang po sa ibang tao, sa mga nagmamahal sa atin, kundi lalo na po sa atin pong Panginoon. Amen. At isa po tayo doon. Hindi natin to pwedeng i-deny. Pero hindi po ganun karami ang nag-iisip kung paano po sila magbabalik ng pasasalamat dun sa mabuting bagay na kanilang tinanggap. Hindi po lahat ay nagsasabi ng ganito, paano kaya kita mapasasalamatan? Madali lang po kasing magsabi ng salamat. Yung masabi mo lang na ikaw ay nagpapasalamat. Pero yun daw pong mag-isip ng ganito kung paano kanya pasasalamatan, parang hindi po siya sapat. Hindi sapat para sa kanya yung salitang pasasalamat. Parang meron po siyang gusto pang gawin higit dun sa pwede niyang sabihin. Sapagkat malalim po yung pong bagay na naranasan niya, tinanggap niya, at ang tindi ng appreciation po niya to the point na hindi nga po niya alam kung paano kanya babalikan at pasasalamatan. Sa umaga pong ito, yan po ang atin pong title, ang message po natin ngayon, paano ba kita mapasasalamatan? Yan. Paano ba kita mapapasalamatan? Kung iyong katabi mo ay naging mabuti sa iyo at may ginawang favor, pwede mong sabihin ngayon, paano ba kita mapasasalamatan? Ayan, nandyan yung asawa mo, katabi mo, naging mabuti sa iyo. Pwede mo rin sabihin sa kanya, paano ba kita mapapasalamatan? Amen? So sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 9, tingnan niyo po ang sinabi doon. Paano kaya namin mapapasalamatan ang Diyos? Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? So kung meron po tayong higit na dapat pasalamatan, walang iba kundi ang Diyos. At dahil siya lang naman talaga ang naging mabuti sa bawat isa sa atin. Now, hindi naman po natin binabaliwala yung mga tao na somehow ay nagparanas din ng kabutihan sa bawat isa po sa atin. Hindi natin po yun inanalify. Okay? I-appreciate din po natin yun. Pero higit po sa lahat, kung meron tayong dapat na pasalamatan, walang iba kundi po ang ating pong Diyos. Amen. Ang itanong muna natin, mga kapatid, meron bang dahilan para siya'y pasalamatan? Kasi doon po tayo huhugot. Doon po natin ito kukunin. Kasi kung wala hong dahilan para magpasalamat ka, then huwag mong gawin. At hindi ka rin nagkakasala. Tama po ba? Pero kung merong dahilan na dapat mo siyang pasalamatan and yet hindi po natin ito magawa, then meron tayong pananagutan. Parang hindi ho natin na-appreciate yung bagay na ginagawa niya po sa bawat isa po sa atin. At ano yung dahilan para po natin siya pasalamatan? Ito po, Gawa 17:25, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at lahat ng bagay saan? Sa sangkatauhan. Siya ang nagbibigay. May buhay tayo dahil binigyan ka. Humihinga ka dahil pinapayagan pa niya. Na-enjoy natin ang lahat ng bagay na siya rin po ang nagkaloob at nagbigay. Ngayon sabihin niyo sa akin, meron po bang dahilan? Meron po bang dahilan? Yes, kailangan po kasi tingnan po natin yung pagmumulan kung bakit natin gagawin ang isang bagay. At kung hindi po natin alam na kaya tayo buhay ngayon, kaya tayo humihinga ngayon, ay dahil sa Kanya, then hindi ho natin talaga mapapasalamatan ng Diyos doon sa bagay na hindi natin alam na siya pala ang gumagawa.
Sa Roma chapter 8:28, tingnan nyo nakalagay. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos. Sa lahat ng bagay, para sa kabubuti ng nagmamahal sa Kanya. Siya ang gumagawa sa lahat ng bagay. At kung siya ang gumagawa sa lahat ng bagay, ano po ang sasabihin natin sa sarili natin na nagawa natin? Kung ang lahat ng bagay, siya na po ang gumagawa. Diba? Malinaw po ba rito na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay? O tingnan niyo po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang, kung sa aming sarili lamang, may admission, may pagtanggap, nakapag-uusapan natin, anuman yung bagay na nagawa mo, ay hindi mo pwede sabihin, ikaw lang ang gumawa. Sa ganang akin, sabi niya, hindi ko kayang gawin ito sa sarili namin. So kinikilala niya na kung anuman po yung nagawa niya, o kung meron man, yun ay hindi po dahil sa Kanya, sapagkat meron pong isang Diyos na gumawa nito para po saan? Yung hindi natin kayang gawin sa sarili natin, alam niyo bang Diyos ang gumagawa nito para sa atin? Hindi natin kayang gawin Pero ba't nangyayari yung mga bagay na yon sa kabila na hindi natin kayang gawin? Sapagkat meron po isang Diyos na pinangyayari niya yung mga bagay na ito at siya rin ang gumagawa para po sa atin. Now, reason pa rin po ba ito? Para po siya atin pong pasalamatan? Mga kapatid? Kasi word doon, alam natin, di ba? Alam natin na siya ang gumagawa. So may dahilan pa rin para po siya ay pasalamatan. So, maging specific po tayo, in details. Sabihin nga natin, kahit po dito lang sa talatang ito, na ma-appreciate man lang natin, isa-isahin natin kung ano daw po yung mga mabubuting bagay na ginawa sa atin po ng Diyos. Okay? Para at least makita po natin, eto pala yon. Sa awit 103, tingnan niyo po ang nakalagay. Sabi ron, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaang mabuti niyang ang lahat kong kasalanan siya ang at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay kanyang at pinagpala ako sa pag-ibig niyang. Ang sabi ron, huwag mong kaligtaan. Yung mabuti po niyang gawa. Bakit po huwag kaligtaan? Sapagkat ang tao ay likas na ano? Madali po tayong, kaya po inire-remind po tayo time to time. Kung hindi ninyo naaalala, at kung sakali ito ay inyong nakakalimutan, kaya nga napakahalaga mga kapatid, na lagi po tayong nagbabasa ng salita ng Panginoon, sapagkat yun po yung kanyang pangungusap, na nagpapahayag kung ano yung mga bagay na ginagawa niya sa bawat isa po sa atin. Babalikan mo lang yun Tingnan mo lang para magawa mo yung isang bagay na gusto mong gawin para po sa Kanya. Yun nga, again, meron kang dahilan dahil meron kang nakita na ginawa niya na mabuti sa iyong bagay. O eto mga kapatid, sabi niya, nakaligtaan natin na siya po yung alin? Nagpapatawad sa atin. Madali tayong makalimot Nakaligtaan natin na siya po ang nagpapagaling sa atin. Amen? Now, maraming beses na rin tayong nagkasakit. At pwedeng yung sakit na yon ay hindi na po tayo nag-survive. Pero bakit po tayo nakasurvive? Dahil siya ang nagpagaling. Sa dami na rin po ng kasalanan na gawa natin, bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin tumatanggap ng kaparusahang nauukol doon sa kasalanan ginawa mo? Dahil naroon pa rin ang kanyang pagpapatawa. Amen. So nakalimutan po natin mga kapatid na siyang nagliligtas sa atin. Saan? Sa marami kapahamakan na pwede sanang nangyari sa buhay po natin. And yet, hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin. Buhay. Maayos ang kalagayan. Bakit?
Sapagkat sa lahat ng panganib na pwedeng mangyari sa iyo, naroon ang divine protection ng Panginoon para hindi mangyari yung bagay na kinatatakutan mo. At hindi natin minsan alam yun. Akala lang natin natural lang na nangyayari ang lahat ng bagay, pero hindi nyo alam na naroon ang kamay ng Panginoon na kaya hindi nangyayari sa atin yung mga masasamang bagay na dapat ay nangyari na dahil naroon po yung pag-iingat at pagliligtas ng Diyos. Ang sabi roon, nakalimutan natin na siya ang nagpapala sa atin. Yung bagay na nai-enjoy natin araw-araw, na hindi nai-enjoy ng iba. Amen. Yung bagay na nagagawa ninyo na hindi nagagawa ng iba. Yung lugar na napupuntahan nyo na hindi napupuntahan ng iba. Hindi ho para ikumpara ang sarili natin sa kanila, kundi ho yung favor, yung blessing. Sapagkat hindi naman natin magagawa yung bagay na ito kung wala naman po ang pagpapala ng Diyos. Amen. Kaya po natin nagagawa yung mga bagay na hindi naman po normal na ginagawa ng iilan. Sapagkat para sa kanila, okay, mahalaga yung konti na meron sila. Kaysa sa naman, gagamitin ko ito para doon. At sa loob lang ng ilang araw ay mapasaya ko ang kalooban ko. Kapatid, sa iba, mapakalaking bagay noon. Amen. Pero bakit natin nagagawa yung ganon? Sapagkat merong pagpapala ang Diyos. Amen. Kaya po na-enjoy natin ang lahat ng ito. Pero ang sinasabi dito, kalakip noon sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa araw-araw ng buhay natin, always keep in mind na merong isang Diyos na nasa likod nito na dapat po nating laging pinasasalamatan. Amen? Sana po maging lifestyle po natin ito. Na talagang ang bukang bibig natin, lagi ang naririnig ng Diyos, Lord, thank you. Lord, thank you. Salamat. Yung mas maganda, kapatid, yung bang yung ginugulat, di ba? Merong mga gugulatin eh. Yung pag ginugulat kang ganyan, minsan iba lumalabas na salita eh. Di ba? Subukan mong ganun. Ay! Di ba? Minsan iba lumalabas, di ba? Pero practicein nyo yung bawat ganun, lalo na't kung yun ang mannerism nyo. Pag sinundot kang ganyan, ay, thank you, Lord. Di ba? Biglang may gumulat, ay, thank you, Lord. Hindi, minsan lumalabas. Ay! Huwag na nating sabihin at hindi maganda. Bakit yun na lumalabas? Kasi yun pa rin ang nasa isip mo at nasa puso mo. Subukan mo, sundutin mo yung katabi mo, tinan mo kung ano yung sisigaw. Huwag na, huwag na. Amen ba mga kapatid? So may dahilan. Kung hindi natin ito nakakaligtaan at nakakalimutan, wala po sanang katapusan ng ating pasasalamat sa ating pong Diyos. Balik po tayo uli sa tanong ko, paano ba kita mapasasalamatan? May iba't ibang paraan po ng pasasalamat. Hindi lamang po ito sa salita. Hindi lamang po ito pagbabalik sa kanila kung ano man ang kanilang ginawa. Yun lang daw pong gawin natin yung sinabi niya. Yung inutos niya, gawin mo lang. Isa na pala itong pasasalamat para sa Kanya. Ito yung number 1. Huwag ka lang magkasala. Pasasalamat na yon sa Kanya. Kita niya? Simple lang, ano? Hindi pala kailangan, kapatid, na magsabi ka ng Lord, thank you eh. Yun lang ingatan mo sarili mo na huwag magkasala sa harapan ng Diyos. It is an expression, and gesture po na pasasalamat sa Panginoon. Ba't ko nasabi? Tingnan niyo po ito sa John. John chapter 8, verse 10. Naksundan mo na lang ako, ha? Yan. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo? At sinabi niya, walang sino man Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. May ginawa po bang mabuting bagay ang Diyos para sa Kanya? Dahil po sa sinabi po niya sa mga tao na gustong bumato sa Kanya, di ba sabi ng Panginoon, sige, kung sinong walang kasalanan, siyang unang bumato. And because of that, wala pong bumato dun sa babae na nahuli. Amen? Na nagkasala. So ngayon, dahil hindi po nangyari yung pambabato, meron po bang dahilan yung babae para pasalamatan si Kristo? Si Jesus. Tama po.
Pero ano sinabi po ni Jesus sa kanya? Mula ngayon, huwag ka nang, yun lang sinabi ng Lord eh. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Para pala sa Panginoon, mga kapatid, yung hindi po tayo magkasala, isa na itong pasasalamat para po sa Kanya. Why? Dahil ayaw mo nang saktan yung damdamin ng isang Diyos na naging mabuti sa iyo. At yun pala ay isa ng pasasalamat sa Panginoon. Yung nabibigyan mo ng kasiyahan ng Panginoon, sapagkat sinunod mo yung kanyang sinabi, mula ngayon huwag ka nang Kung ginawang ka ng Diyos ng pabor, inisper ka ng Panginoon sa isang bagay na pwedeng mangyari sa iyo. At hindi mo nga alam kung paano siya pasasalamatan. Pero meron siyang sinabing, huwag ka lang magkasala. Yung pala kapatid, sapat na para pasalamatan mo siya. Mahina tayo. Sa totoo lang. Hanggang ngayon, yung Diyos na naging mabuti sa atin, patuloy pa rin nasasaktan. Dahil hindi natin sinusunod yung bagay na sinabi niya sa atin, go and sin no more. Kaya po natin kung gugustuhin natin. Maniwala po kayo sa akin. May kakayahan kayo na gawin ang isang bagay na gusto nyong gawin kung yon ang nais nyo. Pwede kayong tumanggi sa anumang bagay na inaalok ng mundong ito. Kung iyon po ay patitigasan ninyo dahil iyon ang magiging dahilan ng pagkakasala nyo, pwede kayong magsabing no. Amen po ba, mga kapatid? Walang bagay na pwedeng ipilit sa isang tao na ayaw niya nung bagay na ipinipilit sa kanya. May kakayahan tayong tumanggi, umayaw, magsabi ng no, kung alam mo na yung gagawin nila ay sa iyong kapahamakan. Kaya ba natin, kapatid? Kaya ba natin hindi magkasala? Yes. Pinipili lang natin na magkasala kahit kaya natin hindi magkasala sapagkat nai-enjoy natin sa sarili natin yung bagay na ginagawa po natin. Re-remind ko lang po uli kayo. Sa prayer, ito po ang gawin ninyo para humatapos. Lord, pagurin mo ako. Pagurin mo ako na magkasala sa iyo. Bakit? Sapagkat ang isang tao kapag napagod, kusang humihinto. Kaya hindi humihinto pa ang tao, hindi pa siya napapagod. Nai-enjoy pa niya yung bagay na ginagawa niya. At the end of the day, sa totoo lang kapatid, ikaw pa rin ang haharap nito. At ikaw pa rin ang magdurusa. Kung kaya mong gawin ngayon, yung gusto mong gawin sa susunod na araw o panahon, mas magandang gawin mo na ngayon dahil mas maraming magagandang bagay ang pwedeng maganap sa iyo dahil nasusunod mo na kung ano yung nuutos ng Diyos na dapat natin gawin. I do believe, mga kapatid, kaya natin ito kung gugustuhin mo. Amen. Kasi meron tayong kaisipan eh. Lagi mo lang i-encourage ang sarili mo. Kapag alam mo na pwedeng natetempt ka na gumawa ng pagkakasala, eto lang sabihin mo, Lord, huwag mong pahintulutan. Ayokong masaktan ang damdamin mo. At kapag na-remind mo ang sarili mo sa bagay na yon, hindi mo gagawin eh. Just keep reminding yourself, Lord, ayoko na pong makasakit sa iyo. Ayoko na pong saktan ng damdamin ng isang Diyos na laging naging mabuti sa buhay ko. Kung kaya ng ilan, kaya din po natin. Amen, mga kapatid. Yun lang ay kung gugustuhin mo.
Pero kung ayaw mo, ikaw pa rin yun. Wala naman pipigil sa'yo. Pero kaya po kung iyon ang gagawin po natin. Pangalawa, pamamaraan ng pasasalamat. Yung ipahayag mo lang yung ginawa ng Diyos sa'yo, pasasalamat na yon sa Kanya. Yung ipahayag mo lang. Di ba? Kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoon, as a living testimony. Sa awit 9.1, tingnan nakalagay, O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahanga-hangang ginawa mo, Yahweh, aking. Ito po yung paraan po niya ng pasasalamat sa Diyos. Yung sabihin po niya sa kanila, kung sino man yung nakakausap niya, sa ginawa ng Diyos sa buhay po niya. Yung sabihin mo sa mundong ito kung paano naging mabuti ang Panginoon sa iyo. Sa totoo lang mga kapatid, hirap tayo na gawin ito. Dahil nahihiya tayo sa pwedeng sabihin ng sino mang tao. Ano po ay kahihiyan natin kung yung sasabihin natin sa kanila ay yun lang ginawa ng Diyos sa buhay po natin? Amen. Pasasalamat pala yun sapagkat ipinagmamalaki mo na ang Panginoon ay naging mabuti sa iyo. At sinasabi mo sa kanila, kung ang Diyos ay naging mabuti sa akin, pwede rin maging mabuti ito sa inyo. Amen? At paano malalaman ng iba na wala pong kaalaman sa bagay na ito kung yung pong may karanasan na ipinaranas ng Panginoon sa iyo ay hindi mo man lang masabi sa kanila? Kaya ang sabi niya rito, ipahayag mo. Amen? Kaya kapag binasa po ninyo yung Matthew 10:32, sino man eka sa inyo, magkahiya sa akin dito sa lupa, ikakahiya ko rin saan? Sa langit. Sino man eka, ipagmalaki ako dito sa lupa, ipagmamalaki ko rin saan? Sa langit. So mga kapatid, kung tayo pong lahat ay nakikinabang doon sa kabutihan ng Panginoon na yon, ang tanging paraan lang na hinihintay sa atin ng Diyos na pasasalamat, mga kapatid, yung ipahayag mo kung ano ginawa ng Diyos sa iyo. Natatandaan niyo po ba yung 10 lepers? Di ba? Na lumapit sa Panginoon? Sabi nila, Son of David, have mercy on us. Humingi sila ng tulong. Tapos sabi ng Panginoon, sige pumunta kayo sa priest, magaling na kayo. Magpasuri kayo. Tapos habang naglalakad po silang ganyan, di ba? Alam naman ninyo istorya? Naramdaman po nilang lahat na magaling na sila. Pero yung isang Samaritano, ano ginawa? Nagbalik. Tama po ba? Nagbalik. At nung magbalik po, nagpatira pa sa Panginoon. Can you imagine? Nagpatira pa at pagkatapos ay nagpasalamat. Ano sabi ng Panginoon? Kung hindi po naghahanap ang Diyos ng pasasalamat, ano sabi ng Panginoon? Hindi ba 10 kayo? Nasaan yung 9? Naghahanap ba ang Diyos ng pasasalamat? Yes! Nasaan yung 9? Bakit ikaw lang ang nagbalik? At in-express mo yung gratitude at pasasalamat dahil in-appreciate mo yung bagay na nangyari sa iyo. Mga kapatid, kailangan po natin itong sinasabi. Awit 35:18, tinan niyo po ang sabi roon. At sa gitna ninyong mga kapulungan, ikaw o Yahweh, pasasalamatan. Pupurihin kita sa harap ng bayan. Sa gitna ng kapulungan, sa harap ng bayan, ito po ang ipinangako po ni David sa Diyos, nang kung siya ililigtas sa sasamahan laban sa kanyang mga kaaway, magpapasalamat po siya sa Diyos sa harapan ng mga tao. Nahiya po ba siya? Hindi. Bakit? Kasi may dahilan siya para pasalamatan ng Diyos at purihin ng Diyos. Mayroon siyang dahilan. Yun lang po yun, mga kapatid. Lagi mo lang sabihin, may dahilan para pasalamatan ko ang Panginoon. Awit 145, tingnan niyo po kung ano nakalagay. Sa alin mang lahi ang iyong ginawa ay ano? Sa alin mang lahi, walang pinipili. Ano ka man ekang nasyon. Sabi niya rito, yung ginawa mo, papupurihan. Tingnan niyo, isa-isayin natin kung gaano karami. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Sa karangalan mo at pagkadakila, ipapamalita.
Iyahayag, ipapamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mong kahanga, ang mga gawa mong makapangyarihan ay sa lahat ng tao ay aking, ikaw ay dakila. Iyahayag nila ang lahat ng iyong, aawitan nila ang kabutihan mong iyang kabaitan. So nakita po ninyo, hindi po sila mapigil na hindi po ipahayag sa kanginuman ang kabutihan ng Diyos na ginawa po sa kanila. Amen? Tayo mga kapatid, nagagawa ba natin yan? Kung may kausap tayo. Diba? Nasasabi niyo ba na ang Panginoon na naging mabuti sa inyo? At least kahit papano, meron man lang isa na makarinig, ha? Talaga palang ang Diyos ay mabuti. Bakit? Ba't nasasabi ngayon nila na ang Diyos ay mabuti? Kasi doon sa karanasan na ibinigay sa iyo. Awit 145, verse 1, tinan nyo. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking. Verse 1 na po, nak. Wala? Okay lang, okay lang. Ang kadakilaan ng Diyos sa hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman magpasalamat, aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Amen? Natatandaan niyo po ba yung babae, Samaritana, yung po sa balon, yung na-encounter ng ating pong Panginoon? Ha? Alam niyo po ba kung bakit tanghali po siya nag-iigib at nag-iisa lang? Hindi po siya sumasabay sa karamihan eh. Dahil nahihiya po siya na siya po ay pag-usapan. Ayaw po niya ng ganon. Kaya ang ginagawa po niya, inuuna po niya, sa umaga, inuuna niya yung maraming mga sumasalok ng tubig, at kapag katanghali, na wala na pong sumasalok dahil medyo mainit na po ang araw, doon lang po siya sumasalok. And it so happened na pagod ang Panginoon, mismong naupo doon sa balon. Kita niyo? Bakit po siya? Bakit po nahihiya siya? Mahihiyain. Kasi nga, mga kapatid, nung magkaroon sila na encounter ng Panginoon, binanggit ng Panginoon doon kung ilan ang kanyang naging asawa. Isama mo yung asawa mo rito. O ilan? Ang totoo kang kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. Pang-anim na yun. So yun yung nahihiya siya, na pwede siyang pag-usapan dahil hindi naman lingid doon sa mga, siyempre sa kapaligiran nila na ganun po ang klase ng buhay niya. Tama po ba? Pero after that encounter ng Panginoon, mga kapatid, ano po ang ginawa po nung babae? Tingnan po ninyo, John 4:28. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halika kayo, tingnan nyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo, kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Ang isang mahihiyain na makasalanan nang ma-encounter si Jesus, hindi na rin po niya napigil na magsalita sa bagay na ginawa sa kanya ni Jesus. Amen po ba, mga kapatid? Tingnan ninyo. Yung iniiwasan niya mga tao na pag-uusapan siya, nung ma-encounter niya ang Panginoon, binalikan niya ito at sinabi sa kanilang lahat kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya. At yun po, mga kapatid, ay paraan pala ng pasasalamat. Hindi lang po specific na binabanggit dito, yun ang paraan ng pasasalamat. Pero the way I look at it, sa aking pagkaunawa, mayroon pong pasasalamat na hindi kailangang sabihin salamat. Sapagkat meron tayong mga hakbang at pagkilos na pwedeng gawin na iyon ang paraan natin para po sabihin salamat. Amen ba, mga kapatid? So yan po ang ipamalita natin. Listen, church. Pakinggan niyo po ito. Kaya kayo may kwento dahil may naranasan kayo. May pinangyari ang Diyos sa buhay niyo. At yan daw po ang ipamalita mo kung magbibigay ito ng kapurihan sa Kanya at huwag yung istorya ng iba. Amen? Your personal experience, your personal encounter with the Lord. Kaya Kanya binibigyan ng karanasan, hindi ho para lang sarilinin mo yung karanasan na yon. At least masabi mo sa sarili mo, I had experienced it.
Hindi ho ganun ang purpose ng Panginoon. Ang purpose ng Panginoon, kaya po pinararanas sa atin ito ng Diyos, ay para po through us, through you, ay ma-express natin kung ano ang Panginoon at anong ginagawa niya sa bawat isa po sa atin. Huwag po kayong mahiya. Amen. Ngayon po talagang mapapansin ninyo, manood kayo ng mga talagang lahat sila, very expressive na. Sinasabi na talaga na, dahil sa Panginoon, kalat na ito eh. Oo, iba-iba na po ang mga gumagamit ng pangalan ng Panginoon. At least kahit sa ganung paraan, nasasabi nila ang pangalan ng Diyos. So una, mga kapatid, yun lang, huwag tayong magkasala, pasasalamat na. Yung ipamalita natin, yung bagay na ginagawa niya sa atin, paraan yun ng pasasalamat sa Kanya. Ito yung pangatlo, and this is the last. Sa pagsamba mo sa Kanya, pinasasalamatan mo na rin siya. Sa pagsamba, okay, bakit ko po ito nasabi? Sa awit 100, verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaangwit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat, kailanman. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit ng papuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Kapatid, may dahilan ba na kaya po tayo pumupunta rito ay para magpasalamat sa Kanya? Baka hindi ho ninyo nakikita yon. Kaya ho hindi ho natin nagagawang pasalamatan siya. Pero ngayon po, ipapakita ko po sa inyo na may dahilan para pasalamatan siya. Bakit? Sapagkat hindi po ordinaryo yung pagpunta lang nyo sa templo. Hindi ho ito parang tradisyon lang, o obligasyon lang, o duty na lang natin bilang mga Kristiyano na Sunday after Sunday, we need to go to church. Dahil yun po ang ating kostumbre. Okay? Yun po ang ating nakaugalian, nakasanayan. Na talagang kahit ikaw ay mananampalataya o hindi, kailangan nasa church ka tuwing linggo para masabi man lang ng mga tao na ikay nakapag-church. Pero hindi nyo po alam ay kung ano po yung blessing na meron dito. Tingnan nyo po kung ano yung blessing. Awit 118, verse 26. Ang pumaparito sa ngalan ni Yahweh ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang. May blessing, kapatid. Baka hindi lang po visible na nakikita po ninyo. Amen. Kasi minsan, ini-equate natin yung blessing saan? Sa material na bagay na nakikita natin, ay, tumanggap ako ng blessing. Hindi po lahat ng blessing ay makikita natin, mga kapatid, in a natural eyes. Merong blessing na akala mo hindi blessing, pero nasa sayo na ibinibigay ng Panginoon, at kung sensitive ka, masasabi mo na iyon pala ay isang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Amen? Iyon lang hindi kayo magkasakit. Is it a blessing? Blessing na po yung kapatid. Yung walang nangyayaring aksidente sa inyo, is it a blessing? Napakaraming pwede natin i-consider kung titingnan po natin. Sa lahat po kung marunong po tayong tumingin sa kabuuan, sa mga bagay na nangyayari sa iyo. Pwede mo i-consider yun, Lord, isang tong blessing sa akin. Pagpapala ito sa amin. Hindi lang ho natin ito nakikita ng ating pong mga mata. Pero pwede po natin itong maramdaman kung magiging sensitive ka. Ay sabi niya, mga pagpapalay kanyang tatanggapin magmula sa templo. So mayroong blessing na nanggagaling mula po sa kanyang tahanan. Amen. At isa po sa dahilan kung bakit po tayo pumaparito at sumasamba sa Diyos, kalaki po ng ating pagsamba ay pasasalamat. Amen? Sa tingin niyo po, yung pagpunta natin dito para sumamba, anong kalakip niyan? Di ba nandun din yung pasasalamat? Yun lang atin pong giving, kasasalamat din po yun Pasasalamat na na hindi tayo pinagkulang ng Diyos. Amen? Napakaraming paraan na ine-express natin yung pasasalamat sa atin pong Panginoon. Pero gaya nga po ng sinabi ko, ito, sa awit 34 verse 1, tinan yung nakalagay, si Yahweh ay akin laging pupurihin sa pasasalamat. At tingnan yung word
Iiba-ibahin ko ito, pero meron pong paulit-ulit na babanggitin. At gusto kong makita po ninyo. Sa Biblia, sa salita, kapag paulit-ulit na binabanggit, in any occasion, ang ibig sabihin po noon, napakahalaga. Para ho, ma-retain ito sa ating isip. Mag-sink ito sa puso natin, sa isip natin. Amen. So, kaya repeatedly binabanggit ito. Okay, tingnan nyo kung ano yung paulit-ulit na babanggitin. Gusto ko maging, ano kayo rito? Maging smart kayo rito. Okay? Okay. Ulitin natin yung basahin natin. Si Yahweh. Okay. Sa pasasalamat. O, sundan natin. Awit 52:9. O, awit 145 verse 2. Ano yung 3 times, repeatedly, inulit? Ha? Hindi ako? 3 times. Hindi ako titigil. So, ibig sabihin, unstoppable ito. Hindi mo siya kayang pigilin na i-express niya yung pong kanyang thanksgiving, yung kanyang pasasalamat, yung kanyang pagtanaw ng utang na loob. Hindi mo siya kayang pigilin. Amen. Sana ganun din po tayo. May dahilan ka man o wala. The mere fact na ang Panginoon ay naging mabuti sa bawat isa sa atin, sapat ng dahilan yon para lagi mo siyang pasalamatan. Amen? At ang pasasalamat, mga kapatid, para lang kanino? Sa tingin nyo, doon lamang ba siya nakahihigit kaysa sa inyo? Doon lamang ba, mga kapatid, sa maayos siyang buhay kumpara sa iba? Sila lang bang may karapatan na magpasalamat sa Diyos dahil may favor sila more than sa atin? Tanong, sino ba talaga ang dapat lang magpasalamat? May pinipili ba? Tingnan nga natin, mga kapatid, kung sino talaga ang dapat lang magpasalamat. Awit 145 verse 10. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong lahat mong may pinipili? Merong naiiwan? So, ibig sabihin, kung ikaw ay bahagi ng nilikha ng Diyos, at nasasakop doon sa salitang lahat, then you are obliged to what? To say thanks. Tama ba? Isa ka sa ine-expect ng Diyos na dapat ay naririnig niya na nagpapasalamat sa Kanya. Sapagkat isa ka sa Kanyang nilalang at nilalang ka ng Diyos para i-express mo sa mundong ito ang Kanyang kabutihan. Amen. At yan po ang paraan natin ng pasasalamat sa Panginoon. Hindi ho pinipili lang. O ikaw, dapat magpasalamat ka, birthday mo. Hindi ba ganun po tayo minsan? Kaya lang nagpapasalamat. Oy, ba't nasa church ka? Birthday ko. Papasalamat ako. Oy, ba't may bago kang... Well, thank you, mama, papa, may bago akong damit. Ba't binili ka ng bagong damit? Birthday ko. Kailan ka magpapasalamat? Kapag ka may okasyon lang? Ha? May special day para sa'yo? Saka mo sasabihin, thank you? No. In any occasion, in every circumstance. Amen. Lahat po tayo ay dapat. Ito po yung konklusyon natin. Tingnan nyo. Yung konklusyon. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Alin? Sapagkat hindi po lahat ng pangyayari sa buhay po natin ay pleasing, adorable, acceptable. Amen. Pero ayon po dito, kahit hindi daw po maganda, ipagpasalamat natin saan? Sa Diyos. Why? Dahil alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawa at walang nalilingid sa atin pong Panginoon. Amen. Tingnan nyo sa Panagoy, chapter 3:37. Ano sabi ron?
walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos, ang El Elyon, ang masama at mabuti. Nasa kapangyarihan ng Diyos. At walang anumang bagay daw na mangyayari nang hindi sa kanyang kapahintulutan. Ngayon, anumang nangyayari sa inyo, lingid ba ito sa Diyos? I don't think so. And this is the final verse. Panagoy chapter 3, verse 34. Hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. Nakikita ng Panginoon kung anuman ang iyong pinagdaraanan. At hindi iyon sapat na dahilan dahil meron kang pinagdadaan ng pagsubok at masyado kang nabibigatan, yun ang pumipigil sa iyo para siya'y pasalamatan. Bishop, paano ko magagawang pasalamatan ang Diyos? Kung alam ko na itong nangyayari sa akin, sa amin, ay meron po siyang knowledge. Bakit, Panginoon, mo pinapayagan? Bakit hinahayaan mo na mangyari ito sa buhay namin? Anong sabi ng Diyos? Hindi lingid sa akin kung naghihirap ang iyong kalooban. Basahin niyo ang Exodus chapter 3 verse 7. Nakikita ko ang paghihirap ninyo. Naririnig ko ang mga daing niyo. Alam ko ang nangyayari sa inyo. Hindi po kaila sa Panginoon. Listen, church. Diyan din minsan tayo tinitingnan ng Panginoon kung nasaan ang atin pong puso. Diyan po kasi nasisira ang tao sa mga attitude. Napasasalamatan mo lang ba? Natatandaan niyo si Job? Na sinabi ng kanyang asawa dahil sa nakita niyang paghihirap ng asawa niya, na hindi naman natin pwedeng sisihin yung asawa dahil hirap na makita niyang asawa niya na sobra na ang paghihirap. Ano sabi ng asawa ni Job? Sumpain mo na ang Diyos mo. Sumpain mo na ang Diyos mo. Ano sabi ni Job? Papupurihan mo lang ba ang Panginoon kapag ka nananagana ka at maayos ang buhay mo? At hindi mo siya kayang papurihan kapag ka mayroong kang pagsubok na pinagdadaanan. Sabi ni Job, Diyos ang nagbigay, Diyos din ang kukuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen? It's about our character. It's about our attitude. Na kahit parang bumabaong ka na, parang talagang konti na lang ang natitira mong lakas. Pero wala pa rin lumalabas sa bibig mo, kundi ang salitang salamat. Can you do that? Kaya mo bang gawin na lumabas sa bibig mo ay pasasalamat, opposite sa mga bagay na nangyayari sa iyo? Pero yun ang gustong marinig ng Diyos. At mula doon, pag narinig ng Panginoon, na sa kabila ng pinagdadaanan mo, pero kaya mo pa rin magpasalamat sa Diyos, kayang baguhin ng Diyos ang anumang sitwasyon na meron po tayo. Amen. Sapagkat siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Lord, magpapasalamat kami kahit anumang pong circumstance, sapagkat ikaw ay Diyos. At ikaw ay aming Diyos. At alam mo ang lahat ng bagay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.